Ito ha, si Bato de la Rosa, abay pinagbibintangan na si House Speaker Martin Romualdez na ito daw ay nasa likod ng People's Initiative. Itong mga papirma daw po sa mga bayan-bayan. At nagbabayad daw ng 100, yung iba 1,000 raw ang binabayad para suportahan itong People's Initiative. So ang tinuturo nila dito ay si Martin Romualdez daw po. Dahil may nagsabi daw po sa kanya na isang mambabatas na ito daw po ay instruction sa kanila ni House Speaker. Pero tablado siya dito ka-Coffee ha. Tinabla siya dito ni Martin Romualdez dahil i-deny ka-Coffee no. Walang ganyang utos. At sabihin mo, o hindi mo naman sinabi kung sino yung congressman na yan na sinasabi mong nagsabi sa iyo na ako nag-instruct niyan, di ba? Yan ang sinasabi dito, yan ang pinupunto dito ni Romualdez. Bakit kasi nagtuturo? Parang napapansin ko lang ha, tila pinag-iinitan nila si Martin Romualdez. Feeling ko, ang strategy dyan, kasi halata naman na magkakampi si Romualdez at saka si PBBM Obvious naman yan ka-Coffee, no? Feeling ko, hindi nila direktang mabanatan si PBBM, kaya ang binabanatan nila yung kakampi ni PBBM, who is Martin Romualdez. Napapansin nyo rin ba? Yan ay analysis ko lang dyan, di ba? Kung hindi mo kaya directly banatan ang presidente, doon ka sa kakampi niya, si Martin Romualdez. Kasi kung papansinin mo bugbog ito binubugbog nila ito ng mga banat Pero parang hindi naman pumapabor sa kanilang tadhana dahil mas marami ang pumapabor dito kay Romualdez. Anyway, sige, balik tayo dito ka-Coffee sa People's Initiative na ito. Bato, sabi ni Bato ha, Solon said, hindi lang pala isa to ha, marami ito. Sinasabi daw po ng mga mambabatas, yan ha, medyo marami-rami na ito ka-Coffee. Solons said Romualdez ordered PI signature campaign, sabi po ni Bato, pero dininay po yan ni Romualdez. Kanina po sa isang ambush interview dyan po sa House of Representatives, dininay po ni De La Rosa, ni Martin Romualdez itong aligasyon ni Bato. Bato de la Rosa on Monday said that a Congress member told him Speaker Martin Romualdez ordered his colleagues to facilitate the push for the People's Initiative in a bid to amend the 1987 Constitution. Romualdez denies this. Pero mo ha, si Bato na ako, fake news na naman siya dito ha. Mismo nga mga miyembro daw po ng mga ng House of Representatives ang nagsabi sa kanya na ang nag-utos daw niya ni si Romualdez. Yun nga, pangalanan yan ka-Coffee na makakumpronta, di ba? Mahirap kasi yan sasabihin lang, sabi niya, sabi ganon, dito nagkakabaritisan ng labas dito. De La Rosa made the claim that as he expressed opposition to the ongoing signature campaign, which supposedly asked voters if they were in favor of amending the Article 17, Section 1 of the 1987 Constitution to allow all members of Congress to jointly vote on proposed constitutional amendments in a constituent assembly. Pero meron akong pag-uusap dyan Nag-usap na si PBBM dyan, si Martin Romualdez at si Miguel Zubiri na tanging economic provisions lamang ang babaguhin dyan. At ang proposal pa nga dyan, magre-review Senado at i-adapt ng House of Representatives, which sa ganyang agreement, nag-agree po itong si Romualdez. For De La Rosa, those who push for this amendment are only considering self-interest, but added that they cannot be blamed if there were orders from the House leadership. So yan, self-interest. Parang pinuputo niya dito. May sariling interest si Romualdez parang ganyan pinapalabas nila dito Kaya nag-utos niya ng mga ganyan Yan din sila sabi ni Senator Amy Marcos na may kapalit daw na 20 million pesos para sa mga congressional districts na magsusulong nitong People's Initiative. Again, mga haka-haka lang nila yan. Mahirap na kasi kung kumprontahin mo rin sila, sabihin nila sa'yo, boss, pasensya ka na, just following orders lang kami. May orders ang aming speaker, so sunod lang kami sa orders. Tama bang justification yun? Tama bang reasoning ng isang mambabatas yun? Na wala silang magawa kaya ginawa nila dahil yun daw ay order? I don't think so. Marami mga mambabatas yan na kumukontra sa leadership din. At hindi basta-basta mapapa-oo mo yan. So following orders lang daw sila. So mahirap din na sisihin mo sila. Pero kung tutuusin, pwede talaga sisihin. Yan mo. Sa kanya na mismo nanggaling yan Mahirap silang sisihin, pero pwede silang sisihin. Dapat silang sisihin doon kasi naman po yung mambabatas na yan. Bakit sumunod ka? Kung ayaw pala, kung labag pala sa kagustuhan mo na magpakalat ng perma at kumukunin ng suporta ng tao dito sa People's Initiative, sisihin din sila. Di ba? Kasi nasaan ang kanilang prinsipyo dyan. Bakit ba? Porke orders, sunod ka lang ng sunod. Makikinabang ka rin siguro dyan sa order na yan. Bakit ka susunod? Exactly. Ask if the orders are from Romualdez.
De La Rosa said, yun ang sabi sa akin ng congressman eh. Di ko nasabihin kung sino, baka mamaya magalit sa kanya, pagalitan siya. Diba? E di sabihin ka, Coffee, kung sino, para hindi, kasi parang marites lang ang labas dito eh. Ito, i-share ko sa inyo itong balita naman kanina na dininay mismo ni Romualdez itong sinasabi dito ni De La Rosa, no? Siya na yun. Ang sinasabi dito ni Romualdez, wala naman siyang sinabing pangalan. Hindi ko na makita yung article eh. Sinasabi niya, hindi ko naman makita yan. Hindi niya naman sinabi yung pangalan. So, hindi niya alam kung ano yung pinagsasasabi dito ni Romualdez. Teka. Kung ano yung pinagsasabi dito ni Bato de la Rosa. Gosh. Hanapin ko lang yung balita na yan ka Coffee. Ayan. Share ko sa inyo itong balita naman mula sa Manila Bulletin at medyo natablado dito ka Coffee si De La Rosa dahil sa kanyang sinasabi dito na si Romualdez ang may kapakanan dito magpapakalat ng pirma. Teka. Wait lang yan. Wrong attachment. Teka lang ha. I-share ko lang sa inyo sa inyong screen. Yan. No orders from Romualdez to collect signatures from People's Initiative. Ayan, nasa balita po yan ng manilabulletin.com. Wala pong inutos si Romualdez sa mga mambabatas na, sige, ito gawin nyo ha, bibigyan ko kayo ng 20 million. Mangolekta kayo ng mga perma para isulong itong People's Initiative. Yan, natablado. Medyo napahiya dito si Bato de la Rosa dahil sa sinabi niya. Speaker Martin Romualdez has denied giving out any order. Wala po siyang ibinibigay na kahit na naman pong order sa mga miyembro po ng House of Representatives para mangolekta po ng pirma for the purpose of People's Initiative or itong PI. Contrary yan sa claims ni Bato de la Rosa na sinasabi sa kanya na may congressman daw nagsabi na si Romualdez ang nag-utos. Paano kung ano lang yan? Sinisiraan niya lang si Romualdez, paniniwalaan mo na agad. Diba? Yan ang mahirap. Ikaw, diba? Masisira na yung tao. Kasi nagpa-press con ka na, in-announce mo, pinangalanan mo na mismo si Romualdez na siya ang nag-utos kahit pa hindi ito verified, di ba? Actually, biktima rin talaga ang ano eh. Ano ba ito? Ang tawag natin dyan, malinformation eh. Pwedeng pumasok yan sa malinformation eh. Sige, may possibility na totoo yan, pero ang intention ay sirain mo yung isang tao. So, hindi pa rin siya katanggap-tanggap. No orders. Romualdez told reporters in a short ambush interview Monday afternoon, January 2022, after he led the launch of Congress TV dyan po sa House of Representatives sa Quezon City. Ito po ang kauna-unahan that House leader had personally denied any hand in the signature campaign taking place all over the country. Romualdez, latest 1st District Representative, also reacted to the claim of Senator Bato de la Rosa that a House member or congressman had told the latter that the signature drive was upon the Speaker's instruction. Ito yung bara niya dito ka Coffee ha. Ito yung sinabi ni Romualdez. I don't know what he is talking about. Basag si De La Rosa dito kasi parang ano to, pinagbibintangan mo ako ha. O yan, napagsabihan tuloy siya. Kung mapapakinggan yan, medyo mapapahiya siya dyan. Sabi ni Romualdez, I don't know what he is talking about. He does not mention any congressman, so I don't respond to. The House leader said before he was cut off. Nabibiktima na naman ng fake news ito dito sa Senado. Nakalulungkot yan, hindi mga verified yan. Pwede mag-cause na ng ano yan. Mag-cause o mag-generate yan ng mga negative remarks doon sa taong pinapatungkulan mo. Hindi naman verified yung balita na yan. Di ba? Para ma-verify yan, sabihin mo kasi ng congressman na nagsabi niyan para makakompronta din. Mamaya, sinisiraan na pala si Romualdez dyan. Unfair na mismo yan doon sa tao. Veronica, 1218. Sinasabi nilang weak leader si PBBM pero baliktad ngayon. Sila ang nagiging weak. Exactly. Diba? Silently working. Bakit kumukuda si Bato? Di may self-interest din siya. Ka-plastic naman ng mga senador na yan, sabi ni Lides Ruel. Cabalona pala. That's their lesson of what they are doing for the past power. They think it's over if one of those are not involved to case, why worry and get nervous. Sabi ni Fan Cabalona. Ayan, fast na boomerang daw. Parang kinarba ika na. Perlatan, bakit nagsabi ba si Romualdez na tatakbo sa pagka-presidente? Wala siyang sinabi. Speculations lang yan ng mga tao, no? Dahil yan ay napapansin nila na medyo maingay, medyo sunod-sunod yung presence sa media,
at medyo matunog ang kanyang pangalan at sinasabi na nila natatakbo ito sa pagka presidente. Kaya nga nagiging tampulan din ito eh. Kaya nagiging center din po ito ng bashing eh dahil sa tingin nila tatakbo ito sa pagka-presidente against Vice President Sara Duterte. Yan ang mga lumalabas na mga narrative dyan. Romeo Pentino, face them and prove your innocence. Exactly. Andre Vallena, walang pag-asang manalo si Romualdez sa Mindanao at Visayas. And I don't think na tatakbo. Ako ka-coffee, di ako naniniwala tatakbo sa pagka-presidente itong si Romualdez. Kasi currently sa kasalukuyang circumstances, pwede naman magbago yan eh. Ang nakikita ko paglalaban sa 2028, bagamat matagal pa to ka-coffee, pero ang nakikita ko dyan, si Sara Duterte yan at si Raffy Tulfo. Dalawa yan, sila na maglalaban. Nilda Galvez, hindi kaya si Pulong ang nagsabi kay Bato, I'm just asking. Oy, possible. Kasi mambabatas pa rin naman ito. Miyembro pa rin po yan ng House of Representatives. Posibleng siya, di ba? Solons marami. Hindi lang siya. Sino pa kaya? Mga kaalyado nila, posible. Tony Boy, ikaw ang mag-resign, mas nakakarami na ang nagtitiwala sa Pangulo. Kung sino-sino suportahan mo, siya ang pag-resign mo. Sabi ni Jocelyn Herrera yan. Gina ka dyan, mama. Kumusta ka dyan, ma'am? Tessie Conde Oshale. Oy, hello ka-coffee. Good evening po sa inyo. Magandang gabi rin po sa inyo. Romulo Bumatay, Pulong, saan na yung 51 billion mo? Huwag mong itago sa baul. Wala pa dyan ka-coffee, ha? Wala pang investigation dyan. Pero nanawagan na nga sa Commission on Audit na magkaroon ng special audit doon sa napakalaking budget na yan. Anyway, Danny Luciano, shoutout po sa inyo sa Facebook. Kay Manix Lorenzo, Viernes, happy viewing din po kay Tessie Conde Oshale, no? At sa kay Allen Yap, kay Josie Rapanot, George Tolentino, Amando Banasihan, happy viewing po sa inyo dyan sa Facebook. Baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan, pasuyin na lang ka-coffee. Click lang po yung follow dyan sa taas. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ang subscribe. Sabi ni Ma'am LV Soriano, I don't think tatakbo si Kong Martin. At kung si Rafraf versus BP, malamang si Rafraf ang mananalo. Just saying, sabi ni Ma'am LV Soriano. Currently, ma'am, parehas tayo ng opinion. Feeling ko ganyan na magiging labanan dyan. Elizabeth Frias, watching from San Jose. Diyan po sa California, hello po sa inyo. Punta ka sa Davao. Ando doon sa infrastructure projects, ang 51 billion. Ang daming project nila, sabi ni Andre Vallena. Yan din yung comment kahapon ni Andre. Nasagot na rin natin ito eh. Yun nga lang, sige, assuming na nagastos ng tama itong 51 billion na to, naging unfair lang yan doon sa ilang mga distrito na hindi nakatanggap ng pondo or kung nakatanggap man ng pondo, maliit, jutay lang, no? 500 million as compared to 51 billion or kung ano man yan, let's say 2 billion as compared to 51 billion. Unfair yan sa mga residente na yan. Lawrence Jones, good night. Bye. Good night po sa inyo. At kunin nyo na ka-coffee yung mga kape. Sige, move on tayo ka-coffee. Medyo marami pang kaganapan ang nagaganap ngayon. RN2 cents, ano po sa inyo? Shoutout po sa inyo. Sige, kunin nyo yung kape, gatas, tsaa, at tutok na kayo. Meron pa tayong mga topics na pag-uusapan.